misplaced po ba yung priorities ng Marcos administration? I think this is more of a political question. May timeline kasi silang hinahabol, Jason, bago mag-July 22. So na. Kasi mahirap, I'm speaking as a student of political science. Mahirap kang mag-ulat sa bayan kung wala kang iulat. So, paano ka magpapapogi? Kasi ang politika kasi pagpapapogi yan eh. Public impression yan eh. Oh, paano ka magpapapogi kung wala kang tropeyo na ipapakita? And for them, ang nakikita nilang tropeyo, si Kibuloy, si Pastor. Kasi wala eh, hindi naman la pwedeng, ngayon hindi nila pwedeng sabihin na maraming foreign investors. Kasi nasa Malaysia na at saka nasa Thailand na yung mga investors. Hindi nila pwedeng sabihin, anong tawag nito, maganda ang kabuhayan, maganda ang GDP, maganda yung GNP, kasi tumataas yung inflation, linggo-linggo tumataas yung presyo ng gasolina, tapos nauubos yung bigas, bumagsak na naman na 5 piso yung presyo ng palay kanina lang ha, dahil sa pinatupad na yung Executive Order number 62 na rice reduction ng tariff. So, wala kang ano eh. Ako, yan ang tingin ko. This is more of a political, anong tawag nito, action, rather than a legal na talagang hinahabol nila. Noong nagkuha kasi ako ng bar exams, 1997 yun, no? Medyo matanda na siguro ako. Merong salida ng sine noon, di ko makalimutan, Wag the Dog, no? So, sa salida na yun, na-remember ko, yung presidente was subject for re-election, pero hindi niya makontrol yung sarili niya. Na-involved siya ng sex scandal. Tapos naging issue yun. Ang ginawa nung kanyang advisor, mag-create tayo ng diversion. So, yung kanyang political advisor, si Robert De Niro, my favorite actor, nag-create siya ng special war sa Albania. Kaya para ma-divert niya ang attention ng mga tao, hindi na mapag-uusapan yung sex scandal. I'm not saying that this may have been done by the present administration, but there is a seeming similarity, no? Na bakit tutukan talaga natin si Pastor? May mga remedies pa nga siya under the law. Bakit hindi i-rule muna yung MR niya para makaakyat sa Court of Appeals at wala naman talaga siyang kasalanan? I-draw mo yung attention sa tao para siguro hindi na mapag-usapan na yung bigas ngayon 50 pesos, 60 pesos na, or yung malapit na tayo magkagyera kasi under the EDCA, imbis na 5 sites lang, naging 9 na. So, 17 na ngayon. Other issues are confronting us which should have been attended to by the administration. But instead, I cannot help but feel that siguro ginagawa ito para meron tayong sine na makikita araw-araw. Kasi may SMNI si Pastor sigurado, aangal tayo So, madraw yung attention dito at makalimutan na yung tumataas yung ating utang at yung ating korupsyon na grabe na masyado. So, hindi na mapag-uusapan. Yun lang pong observation ko. Yes, briefly. Ang tawag naman dyan sa physics, displacement theory. Ibig sabihin, i-displace mo ang pressure sa isang panahon at sa isang lugar para mailipat mo doon. So, hindi na ngayon magkakaroon ng pressure direkta sa kanya. Sapagkat ang pressure ngayon ng mga nagbibigay ng kritisismo sa kanya ay nalilipat sa mga nagbibigay ng kritisismo. Magpapaliwanag ka ngayon na ilipat niya. Ayun ang pinaka-issue na iniwasan niya ngayon. Tama si Atty. Torion at binanggit ni Jason sa displacement theory po, gusto nilang iwasan na hindi pala ang kapa ang totoong scam sa investment.
Ang real big time scam ay ang Maharlika investment scam ni Bongbong Marcos na dapat ngayon ay maimbestigahan. Klaro yun. At ang pinakamalaking scam na nawawala doon, 500 billion yun at pumunta pa sa Abu Dhabi o sa United Arab Emirates para 500 billion? billion ang pondo sa Maharlika, Sir Jay. Di ba yun ang pinalusot ni Senator Angara? Yun ang tanong doon. Bakit napunta si Angara sa DepEd, hindi nga niya may paliwanag na pinayagan nilang lumusot itong investment scam na Maharlika na pondo ng bayan. July 19, you will be educated. Number 2, sa displacement theory, briefly lang, malinaw po sa ngayon, ang nagaganap sa ating bansa, hindi po nasa control ni Marcos Jr. ang buong gobyerno. That is the real problem. Misgovernance, failure of governance, at hindi siya nagpapatakbo ng kanyang gobyerno. Tama po ang binanggit na yun is Attorney Torion, hindi niya alam paano i-handle ang China issue. Litong-lito siya kung anong tumbling ang gagawin niya. Kasi ayaw niya, the accent should be faster, naglibog. Not on the first syllable. Okay, kasi naglibog, okay. Anyway, ang gusto naming puntahan dito, binubulid niya sa kamatayan ang ating bansa, nagkakagulo si Gibo Teodoro, halos hindi makaagapay, nagrereklamo mga general at mga officers sa Armed Forces of the Philippines. Dahil siya pala nag-utos ng go signal na magpa-deploy ng NABSOG. Naval Security Team yun ng Navy SEAL. Pinabugbog niya sa China Coast Guard, naputulan ng daliri, ayaw niyang aminin ang command responsibility. It all boils down to the Commander-in-Chief. The Defense Secretary is not within the chain of command. The chain of command starts with the President as Commander-in-Chief down to the Chief of Staff. Recommendatory, advisory lang at policy level ang Defense Secretary. But he is acting as the Commander. So itong problema ngayon ni Gibo Teodoro, malalim ito. Ito po ay kagagawan ng isang walang direksyon, walang batas, walang paninindigan at walang magawa sa buhay na uri ng gobyerno na mga illegal ang ginagawa, nagtatago sa batas, and yet ayaw aminin na illegal ang ginagawa because ito yung wag the dog theory or sa physics displacement theory. Para po lituhin ang taong bayan at i-confuse ang kalagayan ng mamamayan at hindi mapukusan ang pananagutan sa malubhang pagkawala ng kakayahang mamuno ng Marcos Jr. government. I have last two questions, last two follow-up. Kasi parang napansin po ng ating mga kababayan, parang may misplaced priority talaga yung Marcos administration po. Kasi kung for comparison, dun po sa mga binigyan po ng pinatungan ng bounty. For example po, itong mag-asawang Tiamzon, yung mga CPP leaders. Pinatong po sa kanila, knowing na napakarami na lang na commit na paglabag sa batas, 5.6 million pesos each. Pero kay Pastor, na hindi pa napatunayan yung kasong isinampa laban sa kanya, laban kay Pastor, 10 million pesos. May we have your comments on this po? Sige, unahin ko lang briefly. I know that case. Si Wilma Chamson at Benito Chamson, although patay na mga ito, at naging karne norte na yata sa Samar. Sorry for the term. They really become literally corned beef. Sumabog sila doon sa bangka, sa enkwentro. Ay convicted sa abduction, parang kinidnap nila ang isang tinyente na naging general, kilala ko rin ito, at dinukot nila mga sundalo. They were convicted of that crime, and 40 years yata, attorney, reclusion perpetua is 40 years, tama po ba, attorney? Na-convict ito, tumakas. Talagang fugitive. Fugitive talaga from justice kasi convicted ang mag-asawang ito. At tumakas na sila. At tama po kayo, ang reward money, patong sa kanila, ay 5.6 million lang. Bawat isa. Kay Pastor, combined, ay halos magkapareho lang. Hindi pa convicted, wala pang trial, akusado lang. And by the way, the correct term, edlingaw. At pati na sa ABS-CBN, sa ANC na nag-i-interview, kay Pastor Kibuloy ay accused at large. Kalaruhin po namin na yun ang correct term. May mga abogado dito, accused at large or suspect at large. Kasi wala pang na-prove. Pangalawa, gusto nating i-emphasize dito sa lahat na nakikinig sa press conference at tayo nag-wrap up na, that Pastor Kibuloy
is a displacement target lamang sapagkat ang totoong gusto nilang i-cripple ay hindi na makabangon muli ang uri ng pamumuno na kagaya ng dumaan na Rodrigo Duterte. At hindi pwedeng bumalik ang isa pang Duterte bilang Pangulo ng bansa. Why Pastor Kibuloy? Because Pastor Kibuloy provided a very significant information trail na niyakap ng sambayan ng Pilipino. Whether we like it or not, kahit wala dyan si Pastor sa official na mga organisasyon ng SMNI, ang SMNI became a trailblazer and a different way ng pagbibigay ng impormasyon. Kailangan itong maputol kaagad. Ang pagdomina sa isang bansa ay nangangailangang ikontrol at dominahin ang impormasyon. Sorry to say, wala na pong nagbibigay ng ganitong talakayan. GMA, ABS, TV5, all of them tiklop, naninikluhod, either co-opted or corrupted. So ano na lang ang kulang para makontrol ang buong impormasyon? Eliminate Pastor Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, and then eliminate SMNI. Yun po ang game plan nila, and then the Duterte and them, sunod na ito. Hindi po ito matatapos kay Pastor Kibuloy. Definitely. The story will not end here. Yung lawlessness of this government. Knowing that all the time I am now shown on TV, there are so many persons who will give me unsolicited information, such as but not limited to such information about rewards, no, which after checking may be true. No, I received certain text messages from friends and from other sources that there is that rumor that a part of the bounty which has been raised may have come from the left. Yes, and it's not only 2 or 3 persons I received in the text messages, no, but once we verify it, parang kasi may pattern na. So, kumbaga, sana hindi ito totoo, and yung admission lang ni Secretary Abalos, no, is really dangerous, no, and as a matter of fact, his admission is actually, no, unwittingly he may have admitted the commission of a crime. Because indeed, if you put up a reward, the reward should come from the coffers of the government and not from private persons. Because indeed, if you will allow that to happen, what would prevent him from accepting gifts which are already in violation of PD 46 or direct bribery? No? Because direct bribery may be committed if he accepts gifts, even if it is for the purpose of doing something which is not a crime. So, kaya nga, dapat sana iklaro natin na itong ginagawa nila kay Pastor, no, hindi talaga makatarungan, and the amount itself really is mind-boggling compared to the other bounties that they raised as against real criminals. I'd also like to add this issue on putting additional amount for bounty, because this reflects or this shows the issue, or this raises a concern on the issue of intelligence fund. We have that allocated fund for that. Why are we depending right now on this donation made by private entities? Ano ba yung nangyari doon sa intelligence fund ng gobyerno mismo? At the same time, we have to consider that the rules clearly mandated that arresting an accused is purely governmental function. So meaning to say, there is now a question on the interest of these people who are really interested enough to sponsor or to add bounty just to arrest Pastor, when in fact this is purely governmental activity. It's really a state movement supposed to be. Why is a private entity interfering on this and giving such amount? And a question of
gaano ba or ano ba yung interest talaga nila dito sa likod ng ang pagbibigay ng pabuya? Babalik tayo sa playbook na naman because this government is so desperate, no, para makuha talaga si Pastor, ang ulo ni Pastor. So gagawin nila lahat. So expected na po yan. Baka yung 10 million, aakyat pa po yan, mga shoot to kill, kahit ano pong gagawin nila na hakbang para makuha nila. Kasi nga, pumasok na po sila sa extraordinary rendition, assassination at liquidation, kahit anong mga at all cost. Nabanggit nga nila di ba, madugo daw. Kaya nga, yung June 10, yun talaga yun. Yung gagawin nila, but they fail. They fail. Sa mga intelligence nila, as what Attorney Torion said, no intelligence at all. Yung intelligence na ginagawa nila, yun talaga, balikan mo yun. Para mo, mag-serve ka ng warrant, dadala ka ng mga batalyon, may bazooka pa, sniper, may chopper, kompleto lahat. Lahat ng compounds papasukin, at ang harap siya yung mga inosente na mga missionary workers, mga kabataan, mga matanda. Bakit ka dadalhan mo ng mga matata sa kalibin ng barrel, full battle gear pa yan? Lahat po yan. Ano pong purpose? Kasi nga, may playbook na sinusunod nila. Papatayin at papatayin po nila si Pastor. Wala po dito sa compound. Wala po sa mga compound na sabi nila, nandyan talaga. Wala po. Sino pong napahiya ngayon? And then para pagtakpan yung hiya nila, kasi nahiya na to si Secretary Abalos kasi grabe yung pag-aaral daw nila sa ginawa nilang ganito. Gagawa na naman sila ng another scenario na naman. Ganun po yun. Kasi nga, may sinusunod po silang playbook. And then, ito, connivance, conspiracy with the left. Kasi kasama yung lumabas dito ng mga ambugaga, mga rebelde po yun, NTA po yun Doon tumakbo po sa Amerika. Doon po sila nagkasalubong. Pinagtagpo po ang tadhana nila. Doon po sa Amerika. Now, they cannot win the case there in America. Binalik nila dito sa Pilipinas. Di ba ngayon? Na-move na naman ang kaso. Because they don't have this solid witness. Dito nila dadalhin through this garapalan po at pumasok po ang Marcos administration. Ewan ko ba, ano po yung nasa kanila magkatunog po Marcos, Tambaloslos, Abalos, isama po kasi yung Tiberos. Magkatunog po. Same playbook po. Ito po yun. Huwag po nating alisin. Kaya ito yung ginagawa nila mga kababayan. They really wanted to get the head of Pastor Apollo C. Kibuloy. And we here in the Kingdom Nation, tatayuan po namin ang katotohanan na amin pong pinanghahawakan with our lives po. Ganun po.